The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jewish crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike our ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo o mas kilala sa tawag na Corpus Christi. Ano nga ba ang significance ito sa ating buhay bilang mga Katolikong Kristiyano? Nais ko pong bigyan ng diin ngayong hapong ito ang banal na misa. Ang banal na misa ito po yung ginagawa natin ngayon. Ginagawa natin kapag nagsisimba tayo. Ang banal na misa kung titingnan niyo pong mabuti, ang banal na misa ay nasa konteksto ng isang salo-salo. Naka-attend na ba kayo ng salo-salo, ng handaan? Pag ba pupunta kayo dun sa handaan, diretso na agad sa kusina? Hindi ka man lang magmamado dun sa matandang nag-imbita sa'yo. Diretso na ba talaga tayo sa kusina agad at kukuha na agad ng lumpia? Hindi po. Tulad ng experience po natin sa pagdalo sa isang handaan, halimbawa nagpabinyag, nagpakasal, may birthday, hindi ba? I-welcome muna tayo nung nag-imbita. Tapos kakausapin tayo na inimbita. Maya-maya magkukwentuhan muna. At kapag handa na po ang lahat, tsaka lang tayo kakain. Kung ang ugali ganun, dire-diretso agad sa kusina at kukuha agad ng pagkain. Malamang hindi invited yan. Malamang gate crasher yan. Ang ganun mga kapatid, ganun po ang experience natin kapag uma-attend po tayo sa mga handaan. May usapan, kumustahan, kakain, tapos magpapaalam. At kung titingnan po natin mabuti, ang misa po ay ganoon. Sa misa, wini-welcome tayo ng Panginoon, wini-welcome natin siya. Tapos maya-maya, makikinig tayo sa Kanya. Kaya nga po tayo may Liturgy of the Word. Liturhiya ng salita ng Diyos. Pinakikinggan natin yung salita ng Diyos. Nakikinig tayo sa homily ni Father o ni Bishop o ni Reverend, para maunawa natin ang dahilan kung bakit tayo inimbita. At pagkatapos po nun, ihahanda na ang altar, ang ating mesa. At maya-maya, pagkatapos po nun, tayo ay mangungumunyon, kakain na. Bakit ko po sinimulan ng ating pagninilay tungkol sa misa? Sapagkat sa misa po natin, na-experience, nararanasan, nakakasama ang tunay na presensya ng ating Panginoong Hesus.
Kaya nga di ba sinasabi ng pare, this is my body, this is my blood. So yung nakikita po natin, na hinaalay po natin na ostya at alak, during the consecration, yan po ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Hindi lang po iyan simbolo, yan po ay tunay na presensya. Kayo ho ba, pagka po kayo ay may katawagan o video call mula sa mga kaibigan nyo na nasa ibang lugar, totoo naman ho na natutuwa na po tayo na makita sila sa screen ng cellphone. Pero iba pa rin ho ang tunay na presensya. Nahahawakan, natatapik, nayayakap. Iba ho ang tunay na presensya. At yan pong presensya ng Panginoon natin na yan ay ganap nating na-experience every time po na nagsisimba po tayo. At maya-maya nga, sa misang ito, tatanggapin po natin siya. Sa anyo ng pagkain. Napakatalino ho talaga ng Panginoon ho. Bago siya lumisan dito sa mundo, nagtatag siya ng isang ritual na katulad ng misa na kung saan every time na ginagawa natin yun, hindi lang nating iniisip na kasama natin ang Panginoon. Baka sabihin, delulu tayo o nag-i-imagine lang. Hindi. Itong misa po na to, kasama talaga natin ang Panginoon. Body and blood. At yan ay tinatanggap natin sa anyo ng pagkain. Mabubuhay ho ba tayo nang walang pagkain? Mahirap. Mahirap mabuhay sa mundo ng walang pagkain. Kaya nga, ginamit niya ang tinapay at alak, pagkain, na hindi lamang ito simbolo kung hindi ako yan mismo. Tatanggapin mo. Kung paanong ang ating physical health ay nakadepende sa pagkain, ganun din ang ating spiritual health. Nakadepende po yan sa ating pagsisimba kung tinatanggap ba natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, sabi nga di ba, we become what you eat. No? With proper exercise and healthy diet, magiging physically healthy ka talaga. Ganon din po sa ating spiritual na buhay. Hindi lang natin tinatanggap ang Panginoon during the Mass, pero hindi naman natin pinapractice ang mga values na itinuturo niya sa atin. Alam niyo naman ho, di ba? Pag tayo'y kain lang ng kain at hindi tayo nag-e-exercise, mamimit niyo agad si Lord. Dapat suportado yan ng proper exercise at healthy diet at healthy mind. Ganon din po ang ating buhay spiritual. Ganon din ang ating buhay spiritual. Nakailang simba na ho tayo, nakailang tanggap na tayo ng katawan ni Kristo. Sinusuportahan ba natin ito ng piety o pagdadasal, paggawa ng mabuti, pagbabatak ng buto para panindigan ng katotohanan o panindigan ng paggawa ng mabuti, pagpapatawad? Kung hindi po kasi natin ginagawa yun, maaaring, tingnan natin ang ating spiritual health. Sabi ng Panginoon dito, lalo na po sa first reading, anong sabi doon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. So, maliwanag, hindi lang pagkain ang bubuhay sa tao, kung hindi maging ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan at ating isinasabuhay. At kaya nga mga kapatid, every time na nag-gather tayo para sa misa, kapiling talaga natin ang Panginoon. Yun po yung ipinagpapasalamat natin, na anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, pag tayo'y nagsisimba, kapiling ko ang Panginoon. Kapiling ko ang Panginoon. At hindi lang yang isip, hindi lang yan guni-guni. Tunay kong kapiling ang Panginoon. Tunay, walang bogus, hindi AI, hindi edited, hindi scripted. Tunay na kasama natin ang Panginoon. Kaya nga ang tanong dito mga kapatid, sa tagal-tagal nating pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo, nababago ba tayo? Nagtatransform ba ang ating value system? Nagtatransform ba ang ating puso't isip? Sabi nga, you become what you eat. Kung ikay mahilig sa ganito, probably ganyan ang aabutin mo. Ngayon, tumatanggap tayo sa katawan at dugo ng Panginoon. Nagiging kahawig ba natin si Kristo? Sa pag-iisip, sa salita, at sa gawa. Ayan ang panawagan para sa lahat sa atin. Nagpapasalamat tayo dahil every Mass po, kasama natin ang ating Panginoon. At naririnig natin sa misa kung paano niya ibinigay ang kanyang sarili sa atin. Not in a very comfortable way,
kung pakikinggan po ninyo yung consecration. This is my body, which will be given up. Isusuko ko ang aking katawan para sa inyo. This is my blood, which will be poured out. Ibubuhos ang dugo para sa inyo. At yan ay ginawa niya in the most brutal way. Ang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus. At kung hindi pa ho kayo kontento dyan, na yung ostyang tinatanggap niya ay ang katawan ng ating Panginoon, pwede nyo i-google mamaya pag uwi nyo sa bahay. Hanapin nyo po yung mga Eucharistic miracles na kung saan yung ostya ay biglang dumugo. Nung unang panahon, wala pa hong technology para ma-verify yun. Pero sa pag-unlad ng medisina, alam niyo ho na yung mga Eucharistic miracles, yung mga ostya na biglang dumugo, may mga common denominator po observation. Yung ostya na yan, naging tunay na laman ng tao. At anong bahagi ng laman ng tao? Batok, braso, biceps, hita. Anong part ng tao yun? Puso. At nung inaral pa ng mga scientists, ng mga doktor, ito'y isang cardiac muscle na nahirapan. Na nahirapan. Isang muscle ng tao na galing sa puso na nahirapan. Eh di ba paano ba binigyan ng ating Panginoon ng kanyang buhay? Sa krus. Mukha bang madali ang maipako sa krus? At nung in-examine ng dugo, anong blood type? AB, royal blood. Hindi pa tayo kontento dyan. Ano pang hahanapin natin? Katawan at dugo ng ating Panginoon. So mamaya ho, sa pagtanggap ho natin ng komunyon, sana pahalagahan natin yung tinatanggap natin. Hindi lang po yan simbolo, hindi lang po yan ostya, hindi lang po yan wafer. Katawan ni Kristo yan. At every time na tumatanggap po tayo ng katawan ni Kristo, mga kapatid, dalawang bagay yan nangyayari. Ibinibigay muli ni Kristo sa iyo ang kanyang buhay. Ang tanong sa atin, tinatanggap ba natin ito? Ginagawa ba natin siyang bahagi ng ating katawan, bahagi ng ating isip, bahagi ng ating puso? Kaya nga pag in-expose ang Blessed Sacrament, ultimo ang ating katawan, tayo ay lumuluhod, tayo ay nagbabaw sapagkat nire-recognize natin na ang katawang ito, na ang ostyang ito, hindi lamang ostya kundi si Jesus mismo. Eh, nakakatawa nga ho minsan kapag nangungumon yun mangungumon yun sa kamay. Pag tiningnan niyo ho yung kamay may sulat pa. Hindi ko alam kung yun yung tinatayaan sa huweting o sa loto. 6-20. 6-6-26. Parang petsa to ngayon Tatayaan pa yata to mamaya. May bola ba mamayang gabi? Diba? Tatanggapin mo, marumi ang kamay. Ang masaklap dyan, yung tumatanggap ng komunyon na hindi man lang nagsisisi sa kasalanan, yan ang matindi. No? Paano mabubuhay ang Panginoon sa puso't isipan mo kung marumi ang puso't isip mo? Kaya pahalagahan natin mga kapatid. Ang Eucharistia po ay ang nagbubuklod sa ating lahat. Ang Eucharistia na tinatanggap natin, ang banal na dugo at katawan ng ating Panginoon na pinagdiriwang natin sa misa, na ating ipinagpapasalamat, yan ang bumubuklod sa ating lahat. Tanggalin niyo po yan sa isang simbahan. Walang presensya ni Kristo. Sapagkat ang sinasamba nating Panginoon na hindi libro, hindi yan konsepto lang. Ang sinasamba nating Panginoon, ang kinakausap nating Panginoon, ang tinatanggap nating Panginoon, ay hindi katang-isip. Siya ay tunay. Siya ay kasama natin. At tatanggapin natin mamaya. Sana baguhin nawa tayo nito. If we become what we eat, may we become Christ. May we become a blessing also to other people as well.